welcome in my channel. This is a general reading for all signs. I think the boys is coming, I think the boys is coming. New York and San Francisco, come on in everybody. Boom, 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 I want you in my room. More clarification with the Hierophant here. Sa Hierophant. Anong babalik sa'yo? Ito yung hindi na nag-aantay na babalik sa'yo. Kasi meron siyang mission, may dala-dala siyang parang it's a spiritual mission. Mission from what? Maybe from God, no? Kasi pwede din na may mission from, evil forces, ganun. Pero, let's see. Mission from what? God? Hindi. Ang mission na from what? Jesus Christ? Let's see, Hindi. From devil? From devil by mission yan? Hala, from devil. Pinaklouded kasi ng devil yung kanya isipan. Yung judgment niya, yan ang mission niya. Babalik sa'yo kasi hindi na siya natingga. No, itong taong to. Anong intention yan sa'yo? Ang mabuo kayo, ang makipag-reunite sa'yo, ang hindi na makontrol ng iba. Yung hindi na siya na ma-manipulate, hindi na siya nakokontrol ng iba. Lalo ng mga witches and wizard, no? Kasi magician. Ang magkita kayo, ang ma-reunite kayo, pero ang mission niya ay from devil. Pinaklouded ng devil ang kanyang isipan, no? Together in my room, boom, 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 I want you in my room. And this is you, clear ang iyong judgment. Klaro yung judgment mo. Gusto niya kasi makasama ka. Gusto niya makapiling ka, ma-reunite kayo, ang maakap ka, ang maisayaw ka. Gusto niya yun ang gustong-gusto niya sa isipan niya, ang makapiling ka, no? Pero itong taong to, walang inner strength, natitempt siya ng devil, or nasusulsulan, or nakukontrol ng devil, napaklouded ng devil ang kanyang thought, no? And gusto niya kasi mabuhay muli ang namatay ninyong relationship. Reunion, remember, reunion ang gusto niya. Hindi na siya komportable, hindi na siya at ease, hindi na siya confident, or hindi na siya komportable, or hindi niya na na-enjoy yung buhay niya na mag-isa, or else yung wala ka sa buhay niya. Parang kailangan ka niya sa buhay niya, needed ka niya sa buhay niya to feel what? Yung hindi na siya nagiging malupit, hindi na siya hindi na siya minamalupitan, or to feel not being oppressed, not being yung hindi siya naharangan, hindi siya napipigilan, yung nag-end na yung ino-oppress siya, yung pinipigilan siya, yung malaya na siya na ipursu ka, to feel free, to feel free from anything na humahadlang, kumukontrol, pumipigil sa kanya.
to feel free from any oppression. Yun. And paano yun? Ano pang dahilan niya? Bakit gusto niya makipag-reunite sa'yo? Baka itong taong to, nung kayo pa, toxic to. Kasi gusto niya mag-offer sa'yo ng something serious. Hindi naman huge offer, pero this is a long-term relationship na magko-commit siya. Pero from, evil forces yung kanyang mission na yan eh. Siguro gumagawa ng witchcraft to. Kaya yung mission na from devil. Kaya remember, pag yan ang gawain mo, witchcraft, basta evil, basta ganun, na hindi ka obedient sa God, na evil doer ka, hindi God ang magbibigay sa'yo ng mission. Devil. Under ka sa control ng devil. Baka nang gagayuma to sa'yo. Let's see. Anong ginagawa nito sa'yo? May ginagawa siyang injustice sa'yo, unfair. So see, para lang makabalik to sa'yo eh. Gusto bumalik. Para lang makabalik sa'yo. Kaya may ginagawa to unfair, injustice. Anong klase ng unfair, injustice ginagawa niya? May pinapakold to o ginagawa niyang cold and emotional towards you. Maybe it's the person na meant for you or yung karibal niya sa'yo. Yan ang ginagawa niyo. Deceit to. Deceit ang ginagawa niyo. Para maagaw ka niya. Upright ba yan? Hindi. May ginagawa siyang deceit para siya ang makatuluyan mo. Hindi. Para maghiwalay kayo ng person mo, kung meron kang person, baka gano'n, no? Tama. Para kung meron kang person, o kakonek, or partner na, or kachat, or karibal niya sa'yo, kung meron ka ibang person, para maghiwalay kayo. O para hindi na kayo maging close. Para maging cold yun sa'yo yung tao na yun. Kasi, gusto niya kasi bumalik sa'yo. Kahit na. Nung nandun ka sa buhay niya, nung nasa buhay ka niya, nung kayo pa, baka tinaken for granted ka lang niya. Kahit minahal mo siya ng todo, ay parang tinaken for granted ka niya. Baka napadala siya sa mga gayuma ng aswang na mangkukulam, o diba? Meron kasi mangkukulam na aswang pa, o diba? Double, talagang multiple, talaga sila, kampong talaga sila ng kadiliman ba? Doble. Aswang na mangkukulam pa. May ganyan May narinig akong ganyan. Baka nang padala siya sa witchcraft ng mga aswang na mangkukulam o na mangkukulam. Manipulate siya. Gusto na bumalik sa'yo. So, yan. At paiwalayin niya kayo ng kung meron kang partner o karelasyon o kakonect. No? So, yan. Kasi ayaw niya matenga yung connection niyo na gano'n. Nahiwalay kayong dalawa. Gusto niya kasi, gustong-gusto ka niyang makuha. Gustong-gusto ka niya. Ikaw yung wish niyang makuha. Ikaw yung gustong-gusto niyang makuha. Big voices coming, New York and San Francisco, come on and everybody. Ano binili mo, love? Love, 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 love. Ano ulam? Kalipos. Boom, 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 boom. I want you when labas kayo maingay. Ginagawa ko. Dali! Mga bata! Ano ang aking pasalubong? Bom, 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 bom! May pinili ka bang, dyan? Kakanin o ano?
Page of Swords in reverse and Emperor. So, ito yung ginagawa niya, guys, no? Meron din siyang dinodominate. Meron siyang, alam mo, gusto niyang kontrolin. Itong person mo na pinapakol niya towards you. Parang maghiwalay kayo. Yan ang ginagawa niya. At yung parang binibigyan niya ng sakit ng nervyos o pinapanervyos niya, naging okay, kinakabahan, yun ang naramdaman ng iyong person. Yun ang ginagawa niya, injustice and unfair. Pero nung kayo pa, nung ginawa niya, baka siya ay nagpadala sa gayuma ng iba. At sabihin na ginayuma siya, kasalanan niya pa rin, pinatulan niya. Pumatol siya sa mangkukulam Pumatol siya sa aswang na mangkukulam Ganun. Hindi mo lang muna tiningnan. Hindi mo lang tinapik-tapik muna ang mata. O pinahiran mo na yung mata. Baka napuwing lang. Bum, 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 bum. Queen of Air. Maiden, the Maiden. So, ayan. Your mind is sharp and clear and mabilis ka mag-isip kasi Queen of Air. Mabilis yung isipan mo, sharp and clear and quick. Puto. And mapagmahal ka sa hayop. Appreciative, mapagmahal, affectionate, caring, loving towards animals. Maybe you're now healing in a place in your life na nag-heal ka, spending time outdoors, under the tree, or sa mga place na, alam mo yun, natural, sa nature, like that. You feel more calm at ease, being rejuvenated and healed sa mga ganong places. Ano ba nagustuhan sa'yo nitong gusto bumalik sa'yo? Kasi clouded in judgment mo. Kasi kasi na-stuck ka, confused na-stuck ka, hindi ka nagme-message, nag-hold back ka, na i-message siya, na-stuck ka. Kasi hindi mo siya kinokontak, hindi mo siya mini-message. Yun ang nagustuhan niya sa'yo. Kasi ayaw mo na makipagbalikan sa kanya. You're not interested na ma-unite kayo. You're not in love sa kanya. Hindi ka na passionate sa kanya. Baka na-miss yung pagiging passionate mo, lalo kung may nangyari sa inyo. Or else kung wala man, na-miss yung loving nyo. Lalo kung hindi niya na na-feel yung energy mo, hindi na ako gusto ng person ko, hindi na siya passionate siya sa akin. Hindi na umi-effect yung gayuma ko sa kanya, sabi niya sa may iba na siyang ini-imagine. Ayan, Star. And you are hopeful and positive sa kabila ng may mga evil forces na pwedeng magpa-clouded o meron mga nang-atake sa'yo like that o meron mga evil forces na pwedeng yung mag-cause na maging hopeless ka ba in life. You're still positive and hopeful, no? And Temperance in reverse, Six of Pentacles in reverse. Hindi ka din pati nag-invest sa kanya. No? You're not willing na magkaroon ng equal give and take sa inyo. Hindi mo na din gusto na mapangasawa siya o maging partner siya o maging lover siya.
Why? Baka naging toxic. Maring toxic. Yes. Nasasaktan ka lang. Heartbroken. Toxic siya. Sino ba naman ang gustong ganyan? Kahit pa sabihin natin minahal mo. Kung ganyan lang din na masasaktan ka, na toxic siya sa relationship, mas may pang wala kang partner or else ay iba na lang, no? Para tahimik yung buhay mo, kung saan ka komportable, kung saan tahimik yung buhay mo, kung saan panatag yung isipan mo, yung malagay may peace of mind ka, yung peaceful yung isipan mo, and komportable ka, tahimik yung buhay mo, hindi toxic yung partner mo, di ba? Yung mahal ka, hindi ka na-stress ba? Yun ang importante, guys. Hindi yun sa mukha, kundi sa ugali na hindi ka may stress, no? At alam yung mahal ka, masaya ka sa feeling niya, at peaceful yung isipan mo kasama siya. Yun ang importante, kasi buhay dito sa mundo, may eksena din naman. ano ba yung mga edad na namamatay yung tao? Minsan nga 50, namatay na 40 pala, namatay na yung tao eh. O tapos, mamuhay ka dito sa mundo ng stressful ka, living a toxic life, dahil lang sa partner na toxic. So, I think I was just coming. So, mabuti na yon na naghiwalay kayo. Minsan naman may stress ka na kasi toxic siya. Pwede yun kung nagbago siya, ay yun, maging masaya ka sa feeling niya na naging mabuting tao na siya, na hindi na siya toxic. Yung maging masaya ka pa sa feeling niya, komportable ka pa, mahal na mahal ka pa, o diba? So, self. Ito din. Nagpapatotoo kasi kung ano ka, ano yung sarili mo, kung ano ka talaga, yun ang pinapakita mo yun. You show your real self. This is me. No? Wala namang masama doon kung yun talaga ang totoong ikaw eh. Yung pinapakita mo, sinasabi mo ay yung totoong ikaw. What's wrong with that? Wala masama sa pagpapakatotoo at pagsabi ng kung ano yung totoo. Nakita niya yung totoong ikaw. Ay, clarify natin. Ano ba to? Nakita niya yung totoong ikaw? Nakita niya yung totoong ikaw. Kung ano ka talaga, yung totoong ikaw. Kasi sa umpisa niyan, pag in-relationship kayo, pag umpisa pa lang ng relationship, syempre mahiya-hiya ka pa niyan. Parang, minsan nga may insecure ka pa eh. No? Parang ganun. Makaramdam ka ng insecurity na parang compare mo yung sarili mo. Parang hindi ka may bagay. Masyado siyang good looking compare sa akin. Pag ganun ka pa, diba? Kaya lalo na kung yung status niya mas mataas-taas sa'yo. Parang ganun eh. Experience yan. Basta ganun. Siyempre mahiya-iya ka pa niyan. Sa umpisa na i-open mo yung sarili mo lahat-lahat sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na magsinungaling ka. Kumbaga, syempre maging ka pa niyan eh. Parang mag-hold back ka pa na i-open talaga lahat-lahat sa kanya. No? Parang gano'n. Syempre, lalo pag sa umpisa, hindi naman lahat ay alam agad ng karelasyon mo. Kung bago pa lang kayo magkarelasyon, kahit honest ka pa, di ba? You will know a person fully, totally, ano talaga siya, yung totoong siya, siguro mga ilang years pa. Ganun. O kaya ay matagal-tagal. So, yan. Bakit sinesend ng devil to sa'yo itong person na ito? To distract you? Yes, to distract you. Distract ka sa mission mo. Mission mo. From God. Yes, distract ka sa mission mo from God kaya sinesend yung tao to. Di ba, ganun yun eh. Sino ba yung tao na, sino ba to? Parang mayroong, there is a blessing or new beginning. Or kung sakaling wala mang person na magsama kayo kasi meron kayong mission. Meron ba person na may mission get together?
So, meron. At itong tao na to ay stagnant to ngayon. Tinatakot. Of course, na evil forces yan. Kasi ayaw nila na ma-unite kayo kasi, yung mga evil forces, yung mga like evil spirits o mga demons, devil, ay against yan sa plano ng God, no? Basta yung mga nasa kampo ng kadiliman, against sa plano ng God, gusto nilang hindi mangyari. So, meron bang hindi nangyari na plano ng God? Kung ano yung nakasulat sa Bible, kung ano yung plano ng God, nangyayari yan. Hindi nila mapigilan yan. They're just the creation of God, no? And worse, doon sila itapon sa lake of fire. Di ba? Yun ang kanilang ending. Doon sila ikulong forever sa impyerno, ang mga evil forces na yan. So yan, puro panghasik na lagi yung ginagawa nila dito sa mundo. So yan, mayroong person dito na talagang may mission kayo ng dalawa. Kaya pag samahin ko yung dalawa, ito, mandi-distract lang to eh. Ano ba yung person na yan na meron kayong mission? Yan na ba yung karelasyon mo? Ayan. Ayan, yung karelasyon mo. Yan na yun. Kung meron kang karelasyon ngayon, nakakonect, yan na yung meron kayong karelasyon. As in, karelasyon mo, gusto kayo paghiwalayin. So, it depends sa inyo kung makaresonate or hindi. Kasi this is general wording for all signs, no? So, take only kung ano yung makaresonate sa inyo. So, yan. Yung karelasyon mo, yan ang gusto niya maghiwalay kayo kasi distract niya sa yung mission, no? Yung karelasyon mo ngayon, yan ang person na meron kayong mission to be together. Meron kayong mission na dalawa kayo pinasama. Ano ba mission ninyo ng karelasyon mo na yan? Yung karelasyon mo, yung ex mo lang to, yung sinesent naman. Na meron ka mag-gain, meron kayo ma-acquire ng wisdom o mag-share kayo ng wisdom o based sa inyong mga so mga experiences nyo and experiences sa iba and using your keen observation, judgment, also good judgment, ay maka-accumulate kayo ng wisdom and pwede nyo i-share ninyo yun sa mga tao, yung wisdom. And you are courageous, you're both courageous to speak and tell the truth, no, to others. Karelasyon mo daw ngayon yun eh. Yan ang nakaset sa inyong dalawa. As in, karelasyon mo siya ngayon. Yan yun. Itong ex mo gusto lang bumalik kasi pinapaklouded ng devil ang kanyang isipan. Yan ang sinent ng devil. Para distract ka sa iyong mission. Sa inyong mission ng person na yan na karelasyon mo. Malakas kayo ng person mo na yun. Malakas kayong dalawa yun. Anong gagawin niyo pa? You're strong and may integrity kayo. You're capable, passionate. Yun. Magkaroon ng union sa inyo. O baka na-unite na nga kayo kasi karelasyon mo na eh. Magsama kayo. Maring, kung nagsasama na kayo, di. Yan na yun. Queen of Words. I think a voice is coming. I think a voice is coming. Queen of Words. Maging bibo or biba, maging courageous na ipakita pwedeng kakayanan nyo, kung ano yung tagline yung kakayanan. Pwede na magnegosyo kasi meron kayong orders, pero ano naman yung para siguro pagka kunwari kung magnegosyo kayo ay mag-iwaman kayo sa negosyo, pakain ka ng mga hayop, mga tao, ng mga dami nagugutom, di ba? Lalo mahayop. Pwede magkaanak kayo nito at merong mission yung inyong anak, maging anak din ninyo. May mission din from God. Maging rooted, maging grounded, passionate, strong. Anong gagawin nyo ng person mo?
Parang nag-focus kayo sa inner self ninyo, kaya pinoprotektahan kayo, no? Na doon kayo mag-focus o makikinig sa inner self ninyo na makakuha din kayo ng wisdom within you. Yung alam mo yung ma-obserbaran nyo yung kung ano yung kung ano yung tama sa mali na desisyon, mga ganun ba? Kung ano yung makukuha nyo information or ano itong inaalam nyo within nyo, sarili nyo. Yung makapag-isip-isip nga kayo, no? Makapag-isip kayo kung ano yung tama sa mali, gagamitin yung thought nyo, kung ano yung best decision sa maling decision. So, nag-accumulate kayo ng wisdom, nag-acquire kayo ng wisdom din talaga ng person na to. And mag-umpisa kayo na alam niyo, mag-grow yung money ninyo, kaperahan, maging wealthy kayo, hanggang sa maaaring makapag-build kayo ng empire, business empire, mga ganon. Ako, the father and the mother. So, magkakaanak kayo nito. Anak ng person mo. Ano yung anak ninyo? Having a voice is coming. Ayan yung magiging anak ninyo. Powerful, strong, and ano ba yun? Pinapaniwala ka ba ng devil? Kasi alam nyo na kahit saan ay sino sinusulat ng mga yan. Pinapaklaw din yung judgment ng mga tao. Pinapaniwala ka ba ng devil na itong ex mo the one for you o nakadistance sa'yo? Hindi. Na siya ang tinakda ng God sa'yo? Ex mo? Hindi naman. Hindi naman. So, kasi mapanin lang yan sila eh. Magkakaanak kayo nito, ito yung magiging anak ninyo. Itong person mo na, kung may karelasyon ka na person, no? Yan, ito magiging anak ninyo, napakalakas, napaka-strong. Ano bang gagawin ng anak ninyo na yan? Magiging ano yung anak ninyo? Upright ba to? Yeah, it's upright. Ang kapal kasi netong dito. Ang dami. Ito, upright pa ba to? Yan. Magtatagumpay na ma-hurt, masaktan o mapatay. Mapatay niya ang ma-fallen angel. Mga-fallen angel. O, di ba? May mga ganong mission kasi pinapapatayan sila o ang kadalasan yun, papakulong. Ikukulong niya yun sila sa sa impyerno, di ba? Yun ang kanilang ending. Nasa Bible yun eh. And then, mga fallen angels. Gagamitin niya yung intuition niya. Yung intuition niya maging anak ninyo. Yan ang kanyang destiny and maging servant ng God yan, yung anak niyo. Ano pa yung destiny ng anak niyo? Maging scribe. Alam niyo, scribe, connected sa God. Maging ano yan siya, magaling mag-preaching, magaling magsalita, a mediator between God and humans, and interpreter ng God, ganyan ang scribe. Parang siya ang nag-interpret ng mga messages ng God and siya yung nagsasabi. No? Direct sa isipan niya yung messages ng God and then interpret niya yung sinasabi niya sa mga tao. So yan, ganyan, maging anak ninyo. So yan, ito na lang for collective reading.